kababayan at mga kapatid, kayo po muling nakikinig sa programang Ang Daan ng Kabanalan na inihahatid sa inyo ng the members of Apostolic Church of the Lord Jesus Christ International sa pamumuno po ng ating mahal na Panginoong Jesucristo at ng kanyang pong lingkod, Bishop Bernie Mendoza. Ito po muli ang inyong kapatid sa Ipapawid, Brother J.R. Delantar, at pinabati po natin ang lahat ng sa magandang gabi. At nawa po ay makamit po natin na masaganang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon habang tayo po ay nakikinig ng kanyang mga salita sa gabi ito. Praise God, manalangin po tayo mga kababayan. Amang banal, maraming salamat po Panginoon sa gabing ito na muli mo po kami pinahintulutan upang kami po ay muli makabahagi ng iyong salita sa iyong pamawid. Gaya po ng dati Panginoon, kami po ay dumadalangin na inyo po pagpalain at basusan Panginoon ang lahat po ng aming mga listeners. Ay po mag-bless sa kanila Panginoon na may sumibol ang pananampalataya sa kanilang puso. At higit sa lahat, Panginoon, ipakuntik sila na sila po ay maglingkod sa iyo, Panginoon. Yaman nalalaman po namin ang panahon ay malapit ng matapos. At ikaw po ay malapit ng bumalik. Sa iyo po namin inuubol ang aming lahat ng papuri, pasasalamat. Ito po ang aming samot dalangin sa inyo po makapangyarihang pangalang Jesucristo ating Diyos. Amen and amen. Praise God. So, nais din po nating batiin ngayong gabi mga kababayan at mga kapatid ang lahat po ng ating mga kapatiran under the banner of Macro JC International, sa ating po mga bishops, mga pastors, evangelist, workers, and elders, at ganun po sa ating mga kapatiran sa Luzon, Visayas, and Mindanao, sa lahat po ng ating mga local churches, at sa lahat po ng ating mga kapatid na nakikinig po sa ating programa ngayong gabi. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. At din po sa ating mga brethren na nakikinig po sa ating programa sa pamamagitan po ng live streaming. At gayon din po sa pagsubaybay po sa ating YouTube subscription. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon saan man po kayong lugar naroon ngayong gabi. Praise God. So, nais din po ating batiin ang ating mga listeners, Sir Christina Reyes, Engineer Bernie Samonte at ang kanyang may bahay. At ang lahat-lahat at iba pa ating mga listeners at ang ating mga kapatid na nakikinig po sa ating ngayong gabi. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At sa hindi po pagkakatagal mga kababayan at mga kapatid, ay atin na pong babasahin ang isang talata sa banal na kasulatan na siya pong pinaka-importanting bagay sa ating pong programa ngayong gabi. At ito po ay ating matatagpuan po dito po sa banal na kasulatan in the New Testament. Praise God, hallelujah. Ito po ay isinulat ni Apostol Pablo. Dito po natin yan matatagpuan sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9. Ganito po ang sabi sa King James Version. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who had called you out of darkness into his marvelous light. Sa Tagalog po, tatapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa po ng kanyang salita ngayong gabi. At sa gabi pong ito mga kababayan ay ating pong tatalakayin. Praise God, hallelujah, according to sa banal na kasulatan na there is a holy nation of God o mayroong bayan na tinatangi ang ating mahal na Panginoon na pag-aari ng Diyos mga kababayan at mga kapatid. Nakagaya po ng proclamation ni Apostol Pedro, praise God, dito po sa 1 Peter chapter 2 verse 9 that there is a chosen generation. Praise God, a royal priesthood, a holy nation. Praise God. So meron pala tinutukoy ang banal na kasulatan na holy nation. Praise God. Kung atin pong titingnan ang kasaysayan po ng banal na kasulatan mga kababayan at mga kapatid, from the very beginning, from the Old Testament, na mayroon pong bayang pinili ang Diyos. Mayroon po siyang piniling bansa, grupo ng mga tao o samahan ng mga tao na itinuring niyang kanyang bayan. At yan po ay walang iba kundi ang bayang Israel. In the Old Testament mga kababayan at mga kapatid, ang kapangalang Israel po, praise God, ito po ay hinango mula sa pangalan ni Jacob. Praise God, hallelujah, nang siya po ay makipagpuno sa isang anghel na
bago bumukas o bago magbuang liwayway, mga kababayan at mga kapatid, hindi po siya nagpatinag dito sa kanyang kalaban na anghel, mga kababayan. At sinabi na anghel, bitawan mo ko Jacob sapagkat magbubuang liwayway na. Pero hindi siya binitawan ni Jacob. Sabi niya hanggat hindi siya binabasbasan, mga kababayan. So sabi ng anghel, mula ngayon na hindi ka natatawagin Jacob, kung ikaw ay tatawagin ng Israel. So pinalitan po ang pangalan ni Jacob, mga kababayan at mga kapatid. Ito po tinawag na Israel. At dito po sa pangalan niya, mga kababayan, dito po hinamo yung pangalan ng bayang Israel na siyang tinatawag na piniling bansa ng ating mahal na Panginoon. So in the Old Testament, this is the country of God or the holy nation of God. Ngunit sa pagtagal ng panahon, mga kababayan at mga kapatid, na dumating ang time, praise God, na kung saan ang Mesiyas na ipinangakong tagapagligtas ng Panginoon para sa kanyang bayan ay lumitaw na po sa sanlibutan, na siya po ay ipinanganak ng isang babae according to Galatians chapter 4 verse 4. Praise God, sa ilalim ng kautusan siya ay ipinanganak ng isang babae. Ngunit ang mga taga-Israel po, mga kababayan at mga kapatid, they have rejected the Lord Jesus Christ. Dahil hindi po sila naniniwala na ang ating mahal na Panginoong Hesukristo, siya po ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos na nakasulat po sa banal na kasulatan. Akala po nila ang ating Panginoong Hesukristo, siya po ay nagpapanggap lamang na Kristo. Siya po ay nagpapanggap lamang na Mesiyas. Dumating ang time sa pangangaral ng ating mahal na Panginoon na habang siya po ay nangangaral, mga kababayan at mga kapatid, kasama ng kanyang mga alagad, ang mga disipulo ng Panginoong Hesus, sila po ay binabato at sila po ay inuusig ng mga tao dahil hindi po naniniwala sa Panginoon. Although mayroon pong mga tao na sumasampalataya sa ating Panginoon o siya po ay nabubuhay dito sa lupa, yung mga taong nakaranas po ng himala ng Diyos, nakaranas po ng pagpapagaling ng Panginoon, na sila po ay nabuhay mula sa mga patay, sila po yung mga tao na naniwala sa ating mahal na Panginoon at yung iba na tumanggap po sa teaching at mga turo ng ating Panginoong Hesukristo. But generally, ang mga tao po sa Israel, lalo na po mga Preseo at Eskriba, hindi po nila tinanggap ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. That is the reason why ang Panginoon, praise God, ay nag-open door para po sa ating mga Hintil. At yan po ay sinimboluhan, praise God, ang ating mahal na Panginoong Hesukristo po ay namatay sa krus, at nang siya po ay nalagutan ng hininga, nagkaroon po ng isang malakas na lindol, at ang tabing po ng templo, praise God, hallelujah, na siyang tabernakulo ng Panginoon na sinasambahan at ginagawang bahay-sambahan ng mga Israelita ay nahati po sa dalawa. Praise God, hallelujah. So ibig sabihin, nawala na po yung tabing, nawala na po yung harang. At kung atin pong titingnan, mga kababayan, sa history, praise God, sa pag-aaral ng mga dalubhasa sa mga bagay patungkol po sa banal na kasulatan, pinaniniwalaan po na yung tabing ng templo, ang kanya pong tibay, mga kababayan at mga kapatid, kapag daw po nagtali tayo ng isang ox, praise God, hallelujah, o isang baka, o kumbaga sa ating mga kababayan at mga kapatid ay toro, mula sa magkabilaan, mga kababayan, at palakarin ninyo ng magkahiwalay ang toro, hindi pa rin po mapupunit ang tabing na yun. Ganun po daw katibay yun, mga kababayan at mga kapatid. And yet, ng ating pong Panginoong Hesukristo, nang sa kanya pong katawan, nang siya po'y nalagutan ng hininga, at ang natapos na po ang kanyang katawan, mga kababayan at mga kapatid, na wala na po ng buhay ang kanyang katawan dahil napako sa krus, nagkaroon na ng lindol, ang tabing ng templo, mga kababayan at mga kapatid, ay nahati po sa dalawa. That symbolizes na nawala na po ang harang, praise God, hallelujah, and salvation was brought outside Israel. So hindi lamang po ang mga Israelita ang subject na ngayon sa kaligtasan. Praise God, hallelujah. Ang Panginoon ay gumawa ng paraan upang ang mga labas sa Israel ay makaranas din po ng pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Dahil in the very beginning, ang tingin po ng Panginoon, praise God, ng Diyos sa mga taong labas sa Israel na kanyang pinili at kanyang hinirang, mga kababayan at mga kapatid, ang kanyang turing ay mga aso at mga baboy lamang po, mga kababayan at mga kapatid. Ngunit nang dumating ang panahon, praise God, hallelujah, salamat sa biyaya ng Diyos, tayo pong mga Hentil, praise God, ang mga Griego, praise God, hallelujah, mga Hentil ay nakasama rin po sa pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Kung kaya nga po yung sabi ng palasak na versikulo,
sa Juan 3:16 na lagi po natin napapakinggan, na sabi doon, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. So it means, hindi lamang po iyon na, praise God, para sa bayang Israel, kundi included na po ang lahat ng mga bansa, lahat ng bayan, lahat ng wika, lahat ng mga tao dahil ang tinukoy ng 3:16 ng Juan ay ang sanlibutan. Meaning, ang buong mundo, mga kababayan at mga kapatid. That is the reason why God gave His only begotten Son, upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is the reason kung bakit mayroon po tayong pananampalataya sa araw na ito, mayroon po tayong banal na kasulatang nababasa, mga kababayan at mga kapatid, sa ating kapanahunan. So hindi na lamang po para sa bayang Israel, per se na lugar o bansa ang kaligtasan, mga kababayan. Ngayon, ang tanong, according to 1 Peter chapter 2 verse 9, there is a holy nation, and many people believe that the holy nation, praise God, na tinutukoy ng Pedro ay walang iba kundi yung bansang Israel mismo, literally. Praise God, they are pertaining the holy nation as Israel, biological and literal means. Praise God. So, akala po nila, mga kababayan at mga kapatid, na yung bayan o bansa na tinutukoy dito, yung literal po, o yung makikita po natin in the Middle East, yung Israel na lugar. Ngunit hindi po iyon ang sinasabi ng Biblia, mga kababayan at mga kapatid. The holy nation, praise God, in which God is pertaining to, hindi po ito literal na lugar. Hindi po ito literal na bansa, hindi po ito literal na bayan, mga kababayan at mga kapatid. Kagaya po ng na-discuss natin kanina, many Jews or many Israelites rejected the Lord Jesus Christ nung siya po ay nagkatawang tao dito po sa lupa. Kung kaya't nagkaroon na rin po tayo ng chance, mga Hintil, na makatanggap po ng kaligtasan ng ating mahal na Panginoon. Now the question is, sino ang bayang banal ng ating mahal na Panginoon? At ano ang bayang banal ng ating Diyos? Praise God, ito ba ay literal na lugar? No, hindi po yan, mga kababayan at mga kapatid. Ngunit sino ba itong mga taong ito? O sino ba yung kaanib at kasapi, praise God, sa bayang banal na ito na tinutukoy po ni Pedro, mga kababayan? Now, let us tingnan natin, mga kababayan at mga kapatid, sa banal na kasulatan, sino po ba ang nagtayo o gumawa, praise God, ng bayang banal na ito, mga kababayan at mga kapatid? Now, kung atin pong titingnan ang banal na kasulatan, ang ating pong mahal na Panginoon ang siyang pinakatinutumpok na gumawa at lumikha ng bayang banal na ito, hindi po ang tao, mga kababayan at mga kapatid. Basahin po natin muli ang talata sa unang Pedro 2:9. Ganito po ang sabi, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sa sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ngayon, take note natin itong talatang ito, mga kababayan at mga kapatid, dun sa mga medyo last part ng talata. Ang sabi dito, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya tumawag sa inyo. So mayroon dito po si Pedro na tumawag doon sa pinapatungkulan ng bersikulo. So it means na kung mayroong tumawag, mayroon din pong tinawag. If there is a caller, there is someone who is being called. Ngayon, sino yung mga tinawag na ito, mga kababayan at mga kapatid? Walang iba po kundi ang iglesia ng ating mahal na Panginoon. The other meaning for church, ang ibig sabihin po ng iglesia, mga kababayan at mga kapatid, they are the called out ones. Mga tinawag. So sabihin, mga kababayan at mga kapatid, the holy nation in which Apostle Peter is pertaining to ay wala iba kundi ang iglesia ng ating mahal na Panginoon. At ang iglesyang ito, mga kababayan at mga kapatid, it is not only composed of Israelites and Jews alike, kundi kasama na rin po dito ang mga Griego at ang mga Hentil. At sino po ang gumawa ng iglesyang ito, mga kababayan at mga kapatid? Walang iba kundi ang ating pong mahal na Panginoong Jesucristo. Basahin po natin dito sa Mateo, mga kababayan at mga kapatid. No, sino po ang lumikha na iglesia ng ating mahal na Panginoon? Dahil marami nagkiklaim na they have established the church.
na sila ang nagtatag ng iglesia ng Panginoon. No, dahil isa lamang po ang nagtatag ng iglesia ng ating mahal na Panginoon at walang iba kundi ang Panginoon lamang. No man should claim na siya po o sila po ang nagtatag ng iglesia ng ating mahal na Panginoon dahil isa lamang po ang nagtatag nito, ang ating Panginoon. In Matthew chapter 16 verse 18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. So the one who created the church is no other than the Lord Jesus Christ. At ang Panginoon lamang ang may karapatan and has the whole right to establish the church. Kung kaya't ang Biblia po mga kababayan at mga kapatid ay nagbigay ng warning sa atin. Praise God, hallelujah, na kahit sino man tao mga kababayan at mga kapatid ay walang karapatan or they have no right na magtayo ng kanilang sariling iglesia mga kababayan at mga kapatid. Basahin po natin dito sa unang Korinto, ang talata po 3, versikulo 11. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasagikan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Praise God. So itong warning ng Biblia, no man, praise God, hallelujah, can lay another foundation except the one na naka-found na, o mga kababayan at mga kapatid, nakatayo na. Hindi pala tayo po pwedeng magtayo ng ating sariling pundasyon, kundi mayroon na kasing nakatayong pundasyon ay wala iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ng 6:18 ng Matthew, sabi doon, upon this rock I will build my church. Ang akala po na ibang rock na tinutukoy dito ay si Pedro, dahil ang kanyang pangalan ay Pedro, which is derived from the word Cephas. Ibig sabihin ay bato, mga kababayan at mga kapatid. No, Peter is not the one na pinagtayuan ng iglesia. Ang sabi ng 6:18 ng Matthew, ng rock na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. So the church was established at the Lord Jesus Christ, and the one who established the church is no other than the Lord Jesus Christ Himself. So hindi tayo po pwedeng magtayo mga kababayan at mga kapatid. At dapat din po tayong mag-ingat. Ang dapat po nating gawin mga kababayan na hindi tayo magtatayo ng church, kundi tayo ay aanib doon sa nakatayo na. Aanib po tayo, makikisama po tayo, at magpapasakop po tayo doon sa nakatayo ng iglesia mga kababayan at mga kapatid. Praise God. Bakit po? Kasi mayroon na nga po nakatayo mga kababayan. At kapag ang tao po, praise God, hallelujah, kung ating titingnan, talagang from the very beginning, wala siyang karapatang magtayo ng iglesia maliban sa itinayo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Anong dapat natin gagawin? Makisama, makianib na lamang po tayo doon sa nakatayo na mga kababayan. Basahin po natin itong sulat ni Apostol Pablo sa Efeso mga kababayan at mga kapatid. Ephesians chapter 2 verse 20, na mga itinatayo sa ibabaw ng pinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulong. So we must establish, praise God, hallelujah, sa ating mahal na Panginoong Jesus. Hindi na po tayo magtatayo pa ng iba, kasi may nag-claim na we have established the Church of God. Kami ang nagtayo ng iglesia ni Kristo. Kami ang nagtayo at nag-establish ng iglesia. Praise God, hallelujah po. Pwede po mga tao magtayo. Kagaya po na sinabi ng Biblia kanina at paulit natin kasabi, hindi po pwedeng magtayo ang tao ng iglesia maliban doon sa nakatayo na mga kababayan at mga kapatid. Praise the Lord. So dapat na lamang po tayo makianib doon sa nakatayo na. At kagaya po ng encouragement sa atin ng mga apostol, ang unang miyembro po ng iglesia mga kababayan at mga kapatid, the church was born in the day of Pentecost. Nung ang Espiritu ng Panginoon ay bumaba at nagsimulang magsalita ang iba't ibang wika ang mga tao, kagaya po na mababasa natin dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, versikulo 1, patuloy ang basa. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangangkakatipon sa isang dako. Sino pwede kakatipon dito? Yung mga 120, praise God, hallelujah, na mga disipulo ng ating mahal na Panginoon, including the apostles. At biglang dumating mula sa langit ang isang hukog na gaya ng sa isang humahagipis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinaupuan.
At sa kanila may napakita mga dilang kawangis ng apoy na nakababahagi at tumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. This is the beginning of the church when the Holy Ghost, praise God, was poured down from heaven doon sa nagkakatipong 120 souls. Ang itinayo po ng Panginoon, mga kababayan at mga kapatid, ay church, iglesia. Hindi po nagtayo ang Panginoon ng ministries. Hindi po siya nagtayo ng crusade. Hindi po siya nagtayo ng assemblies. Praise God, hallelujah. Hindi po siya nagtayo ng iba't iba pang mga katawagan, kundi ang itinayo ng Panginoon ay iglesia. At sa iglesia, mga kababayan at mga kapatid, nakapaloob na po doon ang ministries, nakapaloob na po doon ang krusada, nakapaloob na po doon, mga kababayan at mga kapatid, ang fellowship. Hindi po tayo po pwede pong magtayo ng iglesia nga po nakatayo, mga kababayan. At ngayon, ang tanong po, yamang kabahagi na po ang mga Hintil, ang mga Griego, praise God, at po pwede tayo makianib sa iglesia ng Panginoon, sa katawan ng Panginoon. Ang tanong, papaano po tayo makakasama o mapapaanib o mapapabilang, praise God, sa iglesia ng ating mahal na Panginoon? Doon po sa tinutukoy ni Pedro kanina na bayang banal. Hinirang na bayan ng ating Diyos. Papaano po tayo makakasama dito? Papaano po tayo makakapag-anib at makakapaloob sa iglesia ng ating mahal na Panginoon? Ngayon po, mga kababayan at mga kapatid, ang dapat po ating susundin ay ang proseso at pamamaraan ng banal na kasulatan. Dahil marami po nagtuturo, mga kababayan at mga kapatid, at as beware. Dahil marami nagtuturo ng perverted gospel na sinasabi nila na you just only have to pray, ask Jesus as your personal Savior, praise God, repent for your sins, at yun po, mga kababayan at mga kapatid, ligtas ka na. That is not what the Bible have told us. Ang kailangan po nating gagawin, mga kababayan at mga kapatid, mayroon pong pamamaraan ang Biblia. Unang-una sa lahat, kailangan po natin magkaroon ng pananampalataya. Napakahalaga po nito, mga kababayan at mga kapatid. Bakit po? Kasi bakit po tayo aanib sa isang samahang ukol sa Diyos, o papaano tayo makakapaloob sa iglesia ng Diyos kung hindi po tayo nananampalataya sa Diyos? There is no sense at all, mga kababayan at mga kapatid. So kung nais natin makaanib sa iglesia ng Diyos, dapat magkaroon po tayo ng pananampalataya doon sa nagtayo ng iglesia. Wala iba kundi ang Diyos mismo. At ang pananampalataya po, mga kababayan at mga kapatid, ito po ay makukuha natin sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoong Hesus. Praise God, hallelujah. At ang salita po ng ating mahal na Panginoong Hesukristo, mga kababayan at mga kapatid, ito po ay nakapaloob sa banal na kasulatan. Ang Biblia po na nakasulat, mga kababayan at mga kapatid, nakapaloob po dito ang salita ng Diyos. Ang dapat lamang po natin gawin, basahin, pakinggan, higit sa lahat, tuparin ang salita ng ating mahal na Panginoon. At kapag tayo po ay nakapakinig sa salita ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng pananampalataya. Gaano po ba kahalaga ang pananampalataya, mga kababayan at mga kapatid? Sabi po ng Biblia, pakinggan po natin ito, mga kababayan. Ganito po kahalaga ang faith, bakit natin kailangan magkaroon ng pananampalataya. In Hebrews chapter 11, ganito po ang sabi, 11 verse 1, 3, 6. Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So this is the definition, what is faith? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ito po ang definition. Ngayon, bakit ba ito mahalaga, mga kababayan? Italon po natin sa verse 6. Ganito po ang sabi ng Biblia. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ganun po pala yun, mga kababayan. Bakit natin kailangan magkaroon ng pananampalataya? Because if we do not have faith, it is impossible to please God. Hindi natin mapapalukuran ng Diyos, mga kababayan at mga kapatid, kapag wala po tayong pananampalataya. At
At ang sabi ng Biblia, in order for us to obtain faith, we should hear the Word of God. At kapag nagkaroon na po tayo ng pananampalataya, mga kapatid, which is the first step of salvation, have faith. Ang pananampalataya po ay magkakaroon po ito ng mabuting gawa. Bakit po kailangan ng mabuting gawa ang pananampalataya, mga kababayan? Kasi ito po ang sabi ng Biblia. Pakinggan po natin ito, mga kababayan at mga kapatid. Santiago Kapitulo 2, praise God, versikulo 20. Datapwat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog. Sa English, but will thou know, O vain man, that faith without works is dead? So ang pananampalataya po pala, mga kababayan at mga kapatid, if hindi po natin sasamahan ng mga gawa, it is dead in the sight of God. So kailangan pala magkaroon ito ng good works. Praise God. Bakit po? Kasi sabi dito ng Biblia, in James chapter 2, the same book, verse 22, seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. So ang pananampalataya pala, mga kababayan at mga kapatid, ay nagiging sakdal sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. So the first step, we should have faith, at magkakaroon ito ng mabubuting gawa. Yan po ang magkahatid sa atin sa pag-repent sa ating mga kasalanan, which is the second step of salvation. Bakit natin kailangan magsisi, mga kababayan at mga kapatid? Dahil tayo po'y nagkasala, kailangan natin humingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Kaya kagaya sabi ng Acts 3:19, dapat tayo magsisi upang tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Praise God, hallelujah.